Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at salaysay ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Paglipat ni si lumang bahay diki manukan si bundok ako si Alvin, 18 taong gulang, at simula nang pumanaw ang aking mga magulang sa isang aksidente, si Lola Felizana ang naging tagapag-alaga ko. Isa siyang matandang tahimik, paladasal, pero may mga kilos at pananalita na tila may itinatagong sikreto. Sa lungsod kami dating nakatira, ngunit isang araw, nagdesisyon si Lola na kami ay lumipat sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng San Pascual, sa isang lupang minana raw niya mula sa matandang kaibigan. Doon, nakatayo ang isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato, at sa likod nito isang manukan. Panahon na para ikaw ang tumira sa tahanan ng ating mga ninuno, ani Lola habang kami bumababa sa matarik na kalsada sakay ng isang lumang jeep. Mabigat sa dibdib ang pag-alis ko sa lungsod. Walang signal, walang internet, at lalong walang mga kaibigan sa lugar na to, ngunit hindi ko rin kayang tanggihan si Lola, lalo't siya lang ang natitira kong pamilya. Pagkarating namin, sinalubong kami ng matandang lalaking Kuba, si Mang Apolinario. Siya raw ang dating katiwala ng lupa at manukan. Mukha siyang mabait, pero kakaiba ang tingin niya sa akin, parang sinusukat ako. Ipinakita niya sa amin ang kabuuan ng manukan, may 3 bahagi ito, bawat isa ay may sarili nitong kulungan at pinto. Ngunit ang ikatlo, may kandadong bakal na tila lumapa sa luma. Ito, ihawag niyong bubuksan, seryoso niyang bilin kay Lola habang nakatitig sa akin. Wala pa mang isang araw, ramdam ko na agad ang bigat ng paligid. Ang bahay ay puno ng lumang gamit, mga antigong larawan, at makakapal na kortinang tila, di na nilabhan sa sobrang alikabok. Pero higit sa lahat, may isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, parang may matang nakamasid sa bawat galaw ko. Kinagabihan, habang inaayos ko ang aking gamit, narinig ko ang tila pagtilaok ng manok. Pero hindi ito karaniwang tilaok, malalim, parang ubo na matanda na humalo sa boses ng sanggol. Napatingin ako sa bintana. Madilim na ang paligid, pero mula sa likuran ng bahay, may liwanag na pumupuslit mula sa kulungan. Agad kong isinara ang bintana. Binaliwala ko iyon. Baka epekto lang ng pagod. Kinabukasan, maagang nagising si Lola. Halika, Alvin. Tayo'y mag-alaga ng manok, wika niya. Sa isip-isip ko, parang hindi ko maisip si Lola na sanay sa ganitong gawain, pero parang kabisado niya ang buong proseso. Habang pinapakain namin ang mga manok, napansin kong masyadong malalaki ang ilan sa kanila. Ang mga mata nila may kakaibang kintab. Parang naiintindihan nila kung tinititigan mo sila. Ilang araw pa ang lumipas. Tuluyan na akong nasanay sa buhay probinsya, bagamat hindi ko pa rin makuha kung bakit tila may mga bagay sa bahay na hindi ko dapat pakialaman. Araw-araw, may mga batas na paulit-ulit na binabanggit si Lola, pakainin ang manok bago sumikat ang araw. Huwag magbilang ng manok ng malakas. At huwag na huwag lalapit sa ikatlong kulungan. Minsan, tinanong ko si Lola kung bakit ganoon. May mga bagay na mas mabuting hindi mo nalalaman, sagot lang niya. Isang araw, habang ako'y nagwawalis sa likod bahay, nakasalubong ko si Mang Apolinario. Tinapik niya ang aking balikat at bumulong, bantayan mo ang lola mo. Huwag mong hayaang makalimot siya sa kasunduan. Anong kasunduan? Bakit tila lahat ng tao rito'y may alam na ako lang ang walang ideya? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Muling narinig ko ang mga tilaok. Ngunit ngayon, mas marami. Parang daan-daang manok ang nagkakagulo. Dahan-dahan akong bumangon. Sumilip ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko si Lola, nakatayo sa harap ng ikatlong kulungan. May bitbit siyang basket. At sa loob ng kulungan, may liwanag, kulay kahel, tila apoy pero walang usok. Biglang may aninong dumaan sa harapan ng bintana. Napaatras ako. Ang puso ko'y bumilis. Nagsimula akong pawisan. Ang mga manok sa paligid, natahimik. Kinabukasan, nagtanong ako kay Lola kung lumabas ba siya kagabi. Ngumiti siya at sabay sabing, baka panaginip mo lang yon. Ngunit sa kanyang mga mata, alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Sa unang linggo pa lang ng pananatili namin sa lugar na ito, dama ko na, may malalim at madilim na lihim ang manukang ito. At si Lola, hindi na siya ang simpleng matandang inaruga ako noon. May itinatago siya.
At unti-unti, nararamdaman kong may kinalaman ako sa lahat ng ito. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang bumabalik sa normal ang pakiramdam ko, o siguro inasasanay na lang ako sa kakaibang ambience ng lugar. Ngunit isang umaga, ginising ako ni Lola ng mas maaga kaysa karaniwan. Bumangon ka na, Alvin. Panahon na para matutunan mo ang mga patakaran sa manukan, sabi niya habang hawak ang isang mangkok ng mais at tinapay. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero sumunod na lang ako. Dala ang mga pagkain ng manok, dumiretso kami sa likod ng bahay kung saan naroon ang manukan, napapaligiran ng mga halamang hindi ko kilala, may amoy na parang pinaghalong insenso at bulok na dahon. Habang nagpapakain kami ng mga manok, isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga alituntunin. Hindi niya ito sinambit na parang simpleng utos, parang may ritual sa kanyang tono, tila bang inuukit sa isipan ko ang bawat salita. Unang alituntunin, pakainin ang mga manok bago pa sumikat ang araw. Dahil kung hindi mo sila pakakainin bago pumasok ang unang sinag ng araw, sila ang hahanap ng pagkain at hindi laging mais ang gusto nila. Napatingin ako sa isang manok na may makintab na balahibo at mga matang parang may malalim na pag-iisip. Napalunok ako. Hindi ito biro. Hindi ito karaniwang mga hayop. Ikalawang alituntunin, huwag kang magbibilang ng manok ng malakas. Ang bilang ay panawagan. At kung marinig nila ang numero, parang tinatawag mo ang mga di dapat dumating. Hindi ko agad naintindihan ang logic nito, pero ramdam ko sa tono ng boses ni Lola na hindi ito dapat questionin. Ang mga manok na ito ay tila sensitibo sa mga salita, parang may koneksyon sila sa ibang dimensyon ng pandinig. Ikatlong alituntunin, huwag na huwag mong bubuksan ang ikatlong kulungan. Hindi mo pa panahon. Hindi mo pa kaya. Kahit anong mangyari, huwag mong gagalawin ang kandado. Napatingin ako sa kulungang tinutukoy niya, may kalawang na kandado, may mga ukit sa kahoy na parang sinaunang baybayin. Sa paligid nito, may mga palaspas, abo at alikabok. Mula sa kulungan, tila may malamig na hangin na lumalabas kahit tirik ang araw. Pagkatapos ng kanyang mga paalala, binigyan ako ni Lola ng maliit na itim na pouch. Ito ang pangontra mo. Nandyan ang mga dahon ng anting-anting, balat ng ahas, ugat ng malarayap at itim na sinulid mula sa kasuutan ng isang bangkay. Napakurap ako. Hindi ko alam kung seryoso siya, pero wala akong lakas ng loob na pagtawanan iyon. Sa mga sumunod na araw, sinunod ko ang mga alituntunin. Maaga akong gumigising, tahimik kong pinapakain ang mga manok at iniiwasang lumapit sa ikatlong kulungan. Ngunit may mga gabi na hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng bahay, napansin kong bukas ang maliit na siwang ng pinto sa ikalawang kulungan. Lumapit ako para isara ito. Pagtingin ko sa loob, may nakita akong manok na may 3 paa. Ang isa, parang kamay ng bata. Tumitig ito sa akin at biglang tumilaok ng ubod lakas. Nagmadali akong umatras. Napatakbo ako papasok ng bahay, pero paglingon ko, sarado na muli ang pinto. Kinabukasan, tinanong ko si Lola kung may espesyal ba sa mga manok sa ikalawang kulungan. Lahat ng kulungan ay may kanya-kanyang gamit. Ang una, para sa panangga. Ang pangalawa, para sa pagpapagaling. Ang pangatlo, para sa pagsakripisyo. Lalong lumamig ang aking batok. Hindi ito simpleng bukid. Hindi ito karaniwang hanap buhay. May ritual. May sumpa. May kasunduan. Minsan dumalaw muli si Mang Apolinario, may dala siyang maliliit na bote na puno ng pulang likido. Panlinis ng paligid, anya, huwag mong iinumin. Pero napansin kong nilagyan ni Lola ang isang pakain ng manok ng ilang patak. Sinimot ng mga manok iyon, parang sabik na sabik sila sa lasa. Dugo ba iyon? O isang uri ng pampalakas? Habang palalim ng palalim ang gabi, palakas din ng palakas ang mga tilaok. At unti-unti nararamdaman kong nagbabago ang paligid. Ang mga halaman sa likod bahay, parang gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga anino sa dingding minsan ay hindi tugma sa ilaw. At si Lola tila lalo siyang bumabata. Ang mga kulubot niya, unti-unting nawawala. Isang gabi, nagising ako dahil sa matinding uhaw. Bumaba ako para uminom ng tubig. Sa pagdaan ko sa may bintana, may narinig akong mga salitang binibigkas. Tumingin ako palabas, naroon si Lola, nakatalikod sa akin, nakasuot ng itim na balabal.
Sa harap niya ang ikatlong kulungan. Nakataas ang kanyang mga kamay, tila may sinasambit. Sa ilalim ng bagong buwan, sa dugo ng kinain, sa katawan ng inialay, buksan ang daan ng kaloob na paatras ako. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang pakiramdam ang nanalaitay sa katawan ko. Parang may boses sa isipan ko na nagsasabing, ito ang iyong tadhana. Kinabukasan, nagtanong ako kay Lola kung may bisita ba siya kagabi. Tumawa lamang siya. Minsan, hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong unawain. At sa araw ding iyon, ipinasa na niya sa akin ang susi ng ikalawang kulungan. Hindi ko pa binibigay sa kahit kanino ang susi na yan, Anya. Ngayon, ikaw na ang katiwala. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang karangalan o ang takot. Simula nang ipasa sa akin ni Lola ang susi ng ikalawang kulungan, tila may bumigat sa pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may init na dumadaloy sa palad ko tuwing hinahawakan ko ang maliit na susi. Minsan pa nga inararamdaman kong gumagalaw ito sa loob ng bulsa ko, parang may sariling buhay. Lumipas ang ilang araw. Sa tuwing dumidilim na ang paligid at humahapdi ang katahimikan ng gabi, tila may bumubulong sa hangin. Akala ko noong una guni-guni lang, pero nang paulit-ulit na ito'y marinig, at tila sa tapat mismo ng bintana ko nang gagaling, napagtanto kong hindi lang ito basta ingay. Isang gabi, habang tulog si Lola, ginising ako ng sunod-sunod na tilaok. Hindi ito normal. Mabilis, malalim, tila may nag-aaway na mga manok. Napilitan akong lumabas para silipin kung anong nangyayari. Hawak ko ang lamparang digas at ang pouch na ibinigay ni Lola, lumapit ako sa manukan. Paglapit ko, napansin kong may bukas na pinto, ang kulungan sa gitna. Napabuntong hininga ako. Kinuha ko ang susi, binuksan ang pinto ng bahagya para silipin sa loob. Ngunit laking gulat ko, wala roon ang mga manok. Lahat ng nasa kulungan naglaho. Hindi ko alam kung ako'y nananaginip. Hindi rin ako makagalaw. Biglang may malamig na hangin na humampas sa batok ko. Kasunod noon, isang ungol, hindi tilaok, isang mahaba, paos, at gutom na tunog ang bumalot sa paligid. Dahan-dahan akong umurong. Biglang nagsara ang pinto ng kulungan sa likod ko, hindi ko pa nahahawakan. Napasigaw ako. Tumakbo ako papasok ng bahay, hinahanap si Lola. Ngunit pagdating ko sa kanyang kwarto, wala siya roon. Sa lamesa, may iniwang papel, huwag mong susundan ang boses. Huwag mong bubuksan ang ikatlong pinto. At kahit ano pa ang mangyari, huwag kang titingin sa salamin sa kalagitnaan ng gabi. Lola, kinabukasan, hindi kami nag-usap ni Lola tungkol sa nangyari. Parang walang kakaiba sa kanya. Nakangiti siya habang nagluluto ng almusal, tila walang nangyari. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong alam niya. Mula noon, gabi-gabi na akong nagigising sa mga panaginip. Sa bawat panaginip, nakikita ko ang manukan na puno ng itim na usok. May babae roon, may mahahabang kuko at mapuputlang mata. Wala siyang mukha, pero naririnig ko ang kanyang tinig. Sa iyo ko ipinamamana ang aking mga anak isang gabi, habang binabantayan ko ang mga manok, napansin kong may isa na tila hindi manok. Mas malaki ito, at ang anyo niya ay parang pinaghalong bata at ibon. May maliliit na kamay sa ilalim ng mga pakpak. Nang makita ko ito, nagkatinginan kami. Tumigil ito sa pagkain at bumigkas ng salitang tagapagmana. Napatakbo ako pabalik ng bahay. Tumanggi na akong bumalik sa manukan kinabukasan. Ngunit pagkalipas ng isang araw, sinabi ni Lola, hindi mo maiiwasan ang kapalaran mo, Alvin. Mas mabuti pa, kilalanin mo kung ano ka, kaysa labanan ito habang buhay. Dumating ang pinakamadilim na gabi sa buwan. Walang bituin. Walang ilaw. Parang nabalot ng usok ang buong lugar. Muli akong ginising ng mga tilaok. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng sigaw. Isang sigaw ng babae, humihingi ng tulong. Pagtingin ko sa bintana, may babae sa tabi ng ikatlong kulungan. Nakatalikod. Nakaputing duster. Nakalugay ang buhok. Hawak niya ang pinto ng kulungan, pilit itong binubuksan. Lumabas ako sa takot at awa, baka isa iyong nawawalang bisita o kapitbahay. Hoy! Miss! Huwag mo iyan hawakan. Paglapit ko, bigla siyang humarap. Ang mukha niya, wala. Isang malaking bunganga lang ang naroon. Mabilis siyang naglaho at biglang bumukas ang pinto ng ikatlong kulungan kahit wala akong hawak na susi.
Isang amoy ang sumalubong, hindi ko maipaliwanag. Parang nabubulok na karne, amoy dugo at langis. Sa loob, may liwanag na umuuga, parang apoy pero asul. Naririnig ko ang mga bulong, halika na tagapagmana, nasa harapan ko na ang pintuan. Nanlalamig na ang aking katawan, ngunit parang may humihila sa akin papasok. Napapikit ako, hawak-hawak ang pouch na ibinigay ni Lola. Bigla akong hinila pabalik, si Lola mismo. Galit ang kanyang mga mata. Hindi pa oras mo, Anya. Pagpasok namin ng bahay, wala siyang sinabi. Tumayo siya sa may altar, dinasalan ang isang itim na kandila, at inabot sa akin ang isang palaspas na tila sariwa pa kahit tuyot na. Sa susunod na marinig mo silang tumawag, isara mo ang bintana. Hindi lahat ng kumakatok ay may karapatang papasukin. Mula sa araw na iyon, binantayan ko na ng mabuti ang gabi. Hindi ko na hinayaang lumapit pa ako sa manukan kapag gabi. Ngunit tuwing madaling araw, palaging may isa o dalawang manok na nawawala. At ang mas nakakakilabot, isang beses, pagtingin ko sa ilalim ng kama ko, may balat ng itlog. Basag, sariwa. At may bakas ng maliit na paa sa sahig parang paa ng bata. Hindi na ako mapalagay. Gabi-gabi na lang, laging may bulong, may sigaw, may tilaok. Parang unti-unti akong sinasaniban ng katahimikan at lagim ng lugar na ito. Maging si Lola, kapansin-pansin ang pagbabago. Mas madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid. Madalas din siyang nakatitig sa mga lumang larawan, tila may pinapaalalang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa may bodega ng bahay, may nakita akong lumang bowl. Kalawangin ang bakal at may mga ukit sa kahoy. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero binuksan ko iyon. Sa loob, may mga lumang sulat, larawan at isang diary. Ang sulat ay galing sa isang taong pinirmahan lamang bilang kay Doña Luisa. Binasa ko ang ilan, Felisa, tandaan mo ang ating kasunduan. Habang buhay mo silang aalagaan, habang buhay mo ring matatanggap ang gantimpala, kalusugan, kayamanan at lakas. Ngunit kung tatalikuran mo ang manukan, ikaw ang kakainin nito. Tumigil ang hininga ko. Si Felisa, si Lola. Si Doña Luisa ang pinanggalingan ng manukan. Kaya pala hindi basta manok ang narito. May kasunduan. May kabayaran. Nang gabing iyon, kinausap ko si Lola. Hindi na ako nakatiis. Lola, sino si Doña Luisa? Ano nang totoo sa manukang yan? At ano ang ibig sabihin ng kasunduan nyo? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako, malalim, puno ng pangamba at pagkatalo. At sa wakas, naupo siya, huminga ng malalim at nagsimulang magkwento. Si Doña Luisa ay isa sa pinakamakapangyarihang babae sa buong lalawigan noon. Mayaman, maganda at kinatatakutan. Pero hindi siya ordinaryong tao. Siya ang huling aswang ng lahing Katalonan, mga babaeng ginamit ang kaalaman sa itim na mahika para manatiling buhay. Napatigil si Lola. Kumuha siya ng tubig at muling nagsalita. Matanda na ako noong una ko siyang makilala. Ako'y 16 pa lamang at may malubhang sakit ang ina mo. Sabi ng mga doktor, wala nang pag-asa. Pero lumapit si Doña Luisa. Inalok niya ako ng isang kasunduan, alagaan ko raw ang kanyang manukan, kapalit ng kagalingan ng ina mo. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala hindi ko kilala ang mga lolo't lola ko sa side ng nanay ko, tila may itinatagong pangyayaring matagal ng inilibing. Tinanggap ko ang kasunduan. Araw-araw, ako ang nagpapakain sa mga manok niya. Pero hindi ko agad naunawaan na hindi lang basta manok ang mga iyon. Lahat ng hayop doon may bahagi ng kaluluwa ng tao. Iba't ibang anyo, mga halimaw na itinago sa katawan ng hayop. Sa loob ng 3 kulungan, patuloy ni Lola, doon niya inilalagay ang iniaalay ng mga kaluluwa, mga taong nilinlang, ginawang hayop at hinayaang mabulok habang buhay. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang gusto kong tumakbo palayo sa lahat ng ito. Ngunit kasabay ng takot ang pagkakaintindi ko na ang kasunduang iyon ay naipasa na sa akin. Bakit ako, Lola, halos pabulong kong tanong. Bakit mo ipinasa sa akin? Dahil kapag ako'y tuluyan ng pumanaw, hindi titigil ang manukan sa paghahanap ng tagapangalaga. Ikaw ang huling dugong may kakayahan. Ayokong mapunta ito sa ibang kamay. Mas pipiliin kong ikaw na kaysa sa kung sino mang gagamitin ito para sa kasamaan.
Napuno ng katahimikan ang buong silid. Tanging tiktak ng lumang orasan at malalalim naming paghinga ang maririnig. Wala akong nasabi. Hindi ko alam kung galit ako, takot, o litong-lito lang. Lumipas ang ilang araw, tila normal ang lahat. Pero sa ilalim ng panlabas na katahimikan, may nararamdaman akong pagbabago. Sa katawan ko. Sa isipan ko. Mas madalas kong naiintindihan ang mga bulong ng manok. Mas nararamdaman ko kung may nawawala. At sa isang beses na nagkasugat ako sa kamay, hindi ito umapaw sa dugo, bagkus ay tila kulay itim na likido ang lumabas at agad na nagsara ang sugat. Nagbalik si Mang Apolinario, ngunit ngayon ay tila takot siya. Felisa, dapat mo na siyang paghandaan. Kung hindi niya kayang tanggapin ang buong kasunduan, dapat mo siyang iligtas. Dahil kapag nawala ka siya ang susunod, at baka hindi na siya makabalik. Tumingin siya sa akin. Alam mo na ang kwento. Ngayon, tanong ko sa'yo, ano ang pipiliin mo, ang kaligtasan o ang kapangyarihan? Walang sagot na lumabas sa bibig ko. Dahil kahit ako'y hindi pa sigurado. Ang totoo, habang natatakot ako sa manukan, sa aswang, sa mga kulungan, may bahagi ng puso kong tinatawag ng misteryo nito. Parang may bahagi ng kaluluwa kong gusto nang buksan ang ikatlong pinto. Hindi ko alam kung kagustuhan ko iyon, o kagustuhan ng kung sinumang naghihintay sa loob. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ito basta kwento lang ni Lola. Kwento ko na rin ito. At ang manukan ay unti-unti nang nagiging bahagi ng pagkatao ko. Hindi ko agad napansin. Tahimik. Paunti-unti. Parang usok na dahan-dahang bumabalot sa katawan mo hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka nagsisimula at kung saan ka nagtatapos. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakamot ng balat. May kagat yata ako ng lamok, kaya kinalmot ko ito, pero sa halip na dugo, kulay itim na likido ang lumabas. Malapot. Malamig. Parang langis. Sa gulat ko, napaatras ako, ngunit agad din iyong natuyo at sa loob ng ilang minuto, wala ni anong bakas ng sugat. Parang wala talagang nangyari. Lola, bulong ko. Ngunit wala siya sa paligid. Nasa manukan daw siya, ayon kay Mang Apolinario, at may ritual na dapat tapusin. Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Lalo na nang maramdaman kong may kakaiba sa aking pandinig. Rinig ko ang mga tilaok, hindi lang bilang ingay, kundi parang salita. Parang may sinasabi. Kaming mga anak mo handa na halika, isa bawat saglit na dumaraan, unti-unti kong naiintindihan ang mga tunog. Ang bawat tilamsik ng pakpak. Ang bawat pagkaskas ng kuko sa kahoy. May ibig sabihin ang lahat ng iyon. Nang sumunod na araw, pinilit kong bumalik sa normal, kumain, magwalis, tumulong kay Lola sa kusina. Ngunit nang humawak ako sa mainit na kawali, hindi ako napaso. Hinawakan ko iyon ng buong palad at wala akong naramdaman. Hindi ka napaso, tanong ni Lola habang nanlalaki ang mata. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya, tahimik. Nang gabing iyon, sinubukan kong matulog. Ngunit isang panaginip ang bumalot sa akin. Isang malaking manok na kulay itim, may mata ng tao, ang lumapit sa akin. Sa kanyang likod ay si Doña Luisa, nakasuot ng pulang saya, duguan ang mga kuko. Oras na, bulong niya. Ang katawan mo ay hinog na. Ang dugo mo ay nagising na. Ikaw ang susunod. Nagising akong pawisan, humihingal at gutom na gutom. Ngunit hindi sa kanin o tinapay. Kakaiba ang hanap ng tiyan ko. Parang may hinahanap akong lasa na hindi ko pa natitikman. Tumayo ako. Lumabas ng bahay. Madilim. Walang buwan. Ngunit sa manukan, may liwanag. Pagpasok ko, tahimik ang mga manok. Nakatitig silang lahat sa akin. Para bang kinikilala ako. Isa-isang lumapit. Wala ni isa sa kanila ang tumilaok. At doon ko lang napansin na wala ang takot ko. Sa halip, may damdaming para bang sila ay akin. Kusa kong binuksan ang ikalawang kulungan gamit ang susi ni Lola. Sa loob nito ay may manok na kulay abo, mas malaki kaysa sa lahat, at may sungay sa noo. Umupo ako sa harap nito. Hinawakan ko ang pakpak nito. Hindi ito lumaban. Sa hindi ko maintindihang dahilan, bigla kong inilapit ang mukha ko, at dinilaan ang isang sugat nito. Ang lasa matamis, maalat, malansa at sobrang sarap. Tumayo ako. Napatingin sa mga kamay ko.
Nanginginig ako, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa pagnanais. Kinabukasan, nadatnan ako ni Lola sa manukan. Nakaupo, matay mapula, katawan ay pawisan. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ko, huminga ng malalim. Alam kong mangyayari ito, Anya. Dugo mo yan. Tinatawag ka na nila. Lola, ano ba talaga ako? Tanong ko sa kanya. Hindi ka aswang, Alvin, sagot niya. Hindi pa. Pero may dugo kang bahagi ng kasunduan. Bawat henerasyon, may isa sa atin ang isinasalang. At ikaw pinili ka na ng manukan. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang koneksyon ko sa mga nilalang sa loob ng kulungan. Nararamdaman ko kung sino sa kanila ang gutom. Naririnig ko kung sino ang may sakit. Sa isang iglap, para akong may sariling mundo na ako lang ang nakakaintindi. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, unti-unti ko ring nararamdaman ang pagbabagong pisikal. Lumalakas ako. Ang mga muscle ko biglang lumalaki kahit hindi ako nag-ehersisyo. Ang mga mata ko nakakakita sa dilim. Ang pandinig ko nadidinig kahit ang patak ng tubig sa kabilang bahagi ng bahay. Mas nakakakilabot, minsan, nararamdaman kong kumakabog ang puso ko, hindi sa loob ng dibdib, kundi sa mismong palad ko. At minsan, tila dalawa ang tibok, parang may buhay pa akong ibang dala. Isang hating gabi, narinig ko si Lola na umiiyak sa altar. Nilapitan ko siya. Patawarin mo ako, Alvin, umiiyak niyang sabi. Hindi ko ginusto ito. Gusto ko lang na hindi ka maghirap. Gusto ko lang na mabuhay ka. Kaya ko tinanggap ang kasunduan. Kaya ko iniwan ang syudad. Kaya ko dinala ka rito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako galit. Hindi rin ako lubusang naaawa. Ang totoo, may bahagi sa aking naiintindihan siya. Dahil kung ako ang nasa kalagayan niya, baka ginawa ko rin ang pareho. Pero hindi pa rin iyon sapat na dahilan para hayaang mawala ang pagkatao ko. Sa huling araw ng linggong iyon, muling bumalik si Mang Apolinario. Ang katawan mo ay nagbabago. Pero may pagkakataon pa. May ritual na maaaring magsara sa lagusan. Pero kailangan mong piliin. Ngayon na. Tinignan ko siya. Tinignan ko si Lola. Tinignan ko ang manukan na tahimik sa aking likuran. Tila hinihintay ang pasya ko. Mananatili ba akong tao o tuluyan ko na bang yayakapin ang lahi ng mga nilalang na nilikha mula sa kasalanan at kasunduan? Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na ako mapakali. Lalo lamang akong nabalot ng pagkalito at takot. Hindi ko na alam kung ako pa ba si Alvin o isa ng anino ng kung anong nilalang na pilit binubuhay sa loob ng manukan. Sa tuwing titingin ako sa salamin, iba na ang nakikita ko. Hindi na ako ang simpleng binatang kilala ko. Ang mga mata ko, paminsan ay nagiging mapula, minsan ay kulay abo. Minsan ay tila hindi ako kumukurap. At isang gabi, nakita ko ang sarili kong may mahabang itim na kuko sa kamay kahit alam kong kanina lang, normal naman ang mga ito. Hindi ko na kinaya. Dumiretso ako sa manukan, sa gitna ng gabi, bitbit ang lampara at ang pouch na ibinigay sa akin noon pa. Niyakap ako ng malamig na hangin. Tahimik ang buong paligid, pero ramdam kong may mga matang nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim. Humawak sa susi ng ikalawang kulungan. Dahan-dahan kong binuksan ito, saka inikot ang tingin ko sa loob. Naroon ang mga manok na may malalalim na mata, mga matang parang alam ang takbo ng kaluluwa mo. Ngunit hindi ako lumapit sa kanila. Tumayo ako sa harap ng ikatlong kulungan. Ang pinto nito'y kumakalawang na. Ang kandado tila nanginginig. Mula sa loob, may liwanag na bughaw at usok na dumadaloy sa siwang ng kahoy. Parang tinatawag ako. Parang sinasabi sa akin na, isang pagbukas na lang at ikaw na ang susunod. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw. Huwag! Si Lola! Kasunod niya si Mang Apolinario, hawak ang isang bote ng likidong kulay ube at isang itim na pamalo. Tinulak ako ni Lola palayo sa pinto. Hindi mo pa alam ang buong kabayaran, Alvin. Bakit niyo ba ito tinatago sa akin? Wala na akong kapayapaan mula nang dumating tayo rito. Bakit ako? Bakit hindi ikaw na lang habang buhay? Sigaw ko sa kanya. Lumuhod si Lola. Luha ang humawak sa aking kamay. Dahil kapag pinasa ko ito sa'yo, mawawala na ang ugnayan ko sa kasunduan.
Maliligtas ka sana. Pero masyado ka nang malapit, masyado ka nang bahagi nito. Kung hindi natin ito pipigilan ngayon, ikaw ang magiging susunod na donya. Sinubukan ko siyang alalayan, ngunit biglang nag-iba ang paligid. Ang manukan ay tila gumalaw. Parang huminga. Ang lupa sa paligid ay umuga ng bahagya. Tumitili ang mga manok pero hindi sa takot, sa tuwa. Parang may isinisilang na panibagong nilalang. Naglapit si Mang Apolinario. Alvin, ito lang ang paraan para maputol ang koneksyon mo. Ang kasunduan ay dapat masunog, kasama ang kulungan, ang ritual, at ang laman ng ikatlong pinto. Anong ibig mong sabihin, tanong ko? Susunugin natin ang buong manukan. Pero may kapalit. Baka hindi ka na maging normal. Baka mamatay ang bahagi mong tao o baka ikaw mismo ang sumabog kapag tinutulan ka ng espiritu ng donya. Nagdesisyon ako. Mas pipiliin ko na mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Tumango ako. Kinuha ko ang bote mula kay Mang Apolinario. Sa loob nito ay isang uri ng langis, pinaghalong dugo ng itim na tandang, abo ng sanggol na hindi nabinyagan at mga ugat ng punong balete. Pinasabog daw nito ang mga ugnayang espiritual kapag isinaboy sa pinagmulan ng kasunduan. Gabi na nang simulan namin ang ritual. Pinaglagyan namin ng langis ang paligid ng manukan. Si Lola ay tahimik lang na nanonood. May bakas ng takot, lungkot at pagsuko sa kanyang mukha. Apo, bulong niya, kahit anong mangyari huwag mong hahayaang lumabas ang nilalang sa loob ng ikatlong kulungan. Kapag nakalaya iyon, hindi lang ikaw ang mawawala kundi pati ang buong baryo. Nagsimula ang apoy. Mabilis itong lumaganap sa tuyong kahoy ng kulungan. Isa-isang tumitili ang mga manok. Ang iba, parang humihingi ng awa. Ngunit nanatili akong matatag. Pinipigilan ko ang sarili kong umiyak. Biglang bumulwak ang asul na apoy mula sa loob ng ikatlong kulungan. Bumukas ito ng kusa, at isang nilalang na putol-putol ang katawan, may balahibo ng manok at mukha ng tao ang unti-unting lumabas. Tinawag ako sa ngalan ko. Alvin, anak, wag mo akong pabayaan, nanlaki ang mata ko. Ang mukha niya, kamukha ko. Hindi kita anak, sigaw ko. Hindi mo ako kayang bilhin. Itinapon ko ang huling patak ng langis sa kanyang katawan. Nagliyab siya. Sumigaw. Nanginig ang lupa. Lahat ng mga kulungan ay sabay-sabay na sumabog sa apoy. Sa huling sandali, naramdaman kong may kung anong parte ng aking kaluluwa ang kumakalas. Parang hinihila ako pabalik. Nahulog ako. Nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa silid na ako. Kasama si Lola. Puno ng benda ang aking katawan. Ngunit buhay ako. Natapos na ba? Tanong ko. Tumango siya. Alvin. Natapos na. Ngunit bago siya lumabas ng kwarto, bumulong siya, pero ang dugo hindi nawawala. Nananatili iyan. Hanggang sa ikaw ang pagpilian ng dilim. Lumipas ang mga linggo mula nang masunog ang manukan. Sa una, tahimik ang lahat. Ang baryo tila gumaan ang hangin. Wala na ang matagal ng amoy ng nabubulok na balahibo at dugo. Wala na ring naririnig na tilaok tuwing hating gabi. Akala ng lahat tapos na ang lahat. Akala ko rin. Ngunit isang umaga, habang naglalakad ako sa tabing ilog, may isang batang lalaki ang napadaan at tumigil sa harap ko. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at may binulong. Aswang. Hindi ko agad ito pinansin. Bata lang naman, siguro narinig niya sa matatanda. Pero nang makalawa, 3 ibang bata ang muling nagsabi ng parehong salita. Hanggang sa isang gabi, pinuntahan kami ni Kapitan sa bahay. Alvin, Anya, marami ang nagrereklamo. Iba na raw ang aura mo. Ang tingin nila sa'yo panganib. Pinilit kong magpaliwanag. Sinabi kong may sunog sa manukan. Isang aksidente. Wala akong alam sa mga sinasabing aswang o espiritu. Ngunit kahit anong paliwanag ko, hindi nila binubura ang pagdududa. Lalo na nang may mangyaring kakaiba, isang matandang babae ang natagpuang wala ng dugo sa katawan. Wala ring sugat. Pero ang katawan niya, tila natuyo, parang piniga. Isa lang ang nakita ng mga tao, ako raw ang huling nakita sa paligid bago ito nangyari. Nagdesisyon akong bumalik sa pinagmulan ng lahat,
ang mga naiwang abo sa dating kinatatayuan ng manukan. Doon, sa gitna ng mga tuyong damo at nasunog na poste, may natagpuan akong itim na itlog. Hindi ito pangkaraniwang itlog, malaki ito, halos sinlaki ng pakwan. Tumitibok. Buhay. Nang hawakan ko ito, may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Muli kong nakita ang mga alaala ng manukan, ng donya, ng ritual, at higit sa lahat, ang nilalang sa ikatlong kulungan. Hindi siya nasunog. Hindi siya tuluyang nawala. Umakyat ang takot sa dibdib ko. Kailangan ko itong itago. Dinala ko ang itlog sa isang lumang bodega sa likod ng bahay. Pinagbalutan ko ito ng kumot at asin, nagdasal ako ng paulit-ulit, ngunit kahit anong gawin ko, nananatili itong buhay. Kinagabihan, nanaginip ako muli. Isang boses ang bumubulong sa akin, ang halimaw ay hindi nasusunog sa apoy. Dahil ang halimaw ay ikaw. Nagising akong pawisan, nanginginig. Tumingin ako sa salamin. Tumitig. Malinaw na malinaw, isang anino ng aswang sa likod ko, nakapatong ang kamay sa balikat ko, parang sinasabi, huwag mo nang tanggihan. Dumaan ang mga araw, mas lalo akong nagiging sensitibo sa paligid. Naamoy ko ang dugo kahit sa loob ng bahay. Naririnig ko ang bulungan ng mga hayop sa gabi. Minsan, nararamdaman kong lumalaki ang aking ngipin, tumutulis ang kuko, kahit hindi ko naman gustong gawin. Pilit kong tinatanggihan ang lahat. Umiwas ako sa mga tao. Hindi na ako lumalabas. Si Lola na lang ang nagsasabi sa barangay na ako'y may sakit, na nagpapagaling. Ngunit isang gabi, habang natutulog, narinig ko ang iyak ng batang babae. Mula ito sa bodega. Agad akong bumangon at tinungo ito. Pagbukas ko ng pinto, nabitawan ko ang lampara sa gulat, nabasag ito. Ang itlog, wasak na. At sa gitna ng bodega, isang batang babae na hubot-hubad, may balahibong itim sa braso, at mata na kulay abo ay nakatayo. Ako ang laman ng ikatlong kulungan, Anya. Ikaw ang nagtawag sa akin. At ikaw ang kailangan kong isama. Nang oras na iyon, muling dumating si Mang Apolinario. Nakasunod pala siya sa mga pangyayari. Hindi na ito basta ritual, Alvin, Anya. Ikaw na ang pugad. Nasa dugo mo na. Nasa utak mo. Ang halimaw ay hindi na galing sa labas kundi nasa loob mo na. Muntik na akong himatayin sa sinabi niya. Kung hindi natin ito mapipigil ngayon, ikaw na ang susunod na magpapalaganap ng lahi ng mga aswang, at hindi lang sa baryo, kundi sa buong rehiyon. Kinabukasan, dumating ang mga matatandang tagapangalaga mula sa kabilang baryo, mga albularyong may hawak na sinaunang kasulatan. Ayon sa kanila, may isa na lang natitirang paraan, ang paglalahad ng lihim. Kapag ang isang nilalang na pinagpala ng kasunduan ay buong tapang na ipahayag sa madla ang kanyang kasaysayan, kasama ang lahat ng kasalanan at karumihan, maaari itong magputol ng ugnayan ng halimaw. Ngunit may kapalit, habang ginagawa ito, unti-unting pinapatay ng espiritu ang katawan ng tagapagsalaysay. At kapag natapos bago tuluyang mamatay ang katawan, siya ay magiging daluyan ng kapayapaan. Sa harap ng buong barangay, sa gitna ng gabi, ako'y dinala sa gitna ng plaza. Nakapiring. Nakatali ang katawan. Hawak ang mikropono. At unti-unting nagsalita, ako si Alvin. Ako ang apo ng tagapag-alaga ng manukan ng Donya. Ako ay pinili ng kasunduan. Ako ay muntik ng maging halimaw, habang nagsasalita ako, nararamdaman kong kumikirot ang puso ko. Nanlalamig ang mga kamay. Tumutulo ang dugo sa ilong ko. Ngunit hindi ako huminto. Ikinuwento ko lahat, mula sa unang araw ng paglipat, sa ritual, sa itlog, sa batang nilalang sa bodega. Lahat. At sa huling linya, sinabi ko, ngayon, tinatanggihan ko ang lahi ng kadiliman. Ako'y tao, at sa tao ako babalik. Biglang lumamig ang hangin. Pumitik ang apoy sa paligid. Tumahimik ang lahat. At isang matinis na sigaw ang narinig sa itaas ng langit, tila tinig na nilalang mula sa impyerno. Ako ay nawalan ng malay. Pagkagising ko, wala na ang batang nilalang. Ang itlog ay nawala. Ang bodega ay gumuho. At ang mga tao, tahimik, ngunit may paggalang na sa mga mata. Lumapit si Lola, niyakap ako. Tapos na, apo. Tapos na ngunit sa isipan ko, isang tanong ang nananatili. Kung ang halimaw ay natulog, kailan siya muling magigising. Matapos ang masalimuot na paglalantad ng lihim sa buong baryo,
akala ko'y doon na magtatapos ang lahat. Ngunit ang katahimikan ay may kapalit. Ang gabi tila mas tahimik kaysa dati, at ang katahimikang ito ay tila senyales ng isang paparating na wakas. Lumipas ang ilang araw. Muling nagbalik ang dating katahimikan sa paligid. Nawala na ang usap-usapan tungkol sa manukan, aswang o kulungan. Ang baryo ay muling nabuhay, pero ako, hindi pa. Ako si Alvin. At alam kong kahit na natapos ang ritual, may natirang baka sa loob ko. Si Lola, sa mga panahong iyon, ay tila unti-unting nanghihina. Palagi siyang tulala, bihirang magsalita, at madalas, binabanggit ang salitang ibayad. Isang gabi, habang pinapalitan ko ang lampin niya, tinawag niya ako. Alvin, apo ko, naputol mo ang kasunduan. Pero ang utang ay hindi natutulog. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin, La? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Bago pa man tayo lumipat dito, ako na ang huling buhay na bantay ng kasunduan. Nang tinanggihan mo ito, lumipat sa akin ang kabayaran. At ngayong humina na ako, panahon na para bayaran ko ang lahat. Kinabukasan, hindi ko na siya nakita sa kanyang kama. Agad kong hinalughog ang buong bahay. Wala sa kusina, wala sa banyo, wala sa paligid ng bakuran. Doon ko lang naalala ang lumang puno ng balete sa likod ng dating manukan. Mabilis akong tumakbo. Doon, sa ilalim ng punong balete, naroon si Lola. Nakatayo sa gitna ng mga ugat na parang gumagapang pataas sa kanyang mga paa. Sa likod niya, 3 nilalang na may anyo ng tao, pero may balahibo ng hayop at mata ng mga manok na kamasid. Nandito sila upang kunin ako, ani Lola. Ang aking kaluluwa ay kabayaran ng kasalanan. Hindi mo kailangang makialam, apo. Hindi ako pumayag. Kung may kabayaran, ako ang dapat. Ako ang huling ginamit ng kasunduan. Umiling siya. Hindi, Alvin. Ako ang nagpasimuno. Ako ang unang pumirma. At ako ang nag-alaga ng halimaw hanggang sa huli. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit pa. Humihinga pa. Ngunit alam ko, hindi na magtatagal. Kung ito ang huling sandali natin, gusto kong malaman mo salamat. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Hindi ko man naiintindihan noon, ngayon malinaw na. Ngumiti siya. Ngunit mula sa kanyang mata, may lumuhang dugo. Unti-unting binalot ng usok ang paligid. Nawala ang mga nilalang sa likod niya. Isa-isang naglaho ang mga ugat ng balete. At si Lola, unti-unting naging alikabok sa hangin. Ang natira lang ay ang kanyang kwentas, isang maliit na susi na may ukit ng manok. Kinuha ko ito. Inilagay sa aking dibdib. At nagdasal. Sa mga sumunod na araw, ako'y muling bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit hindi na ako ang dating Alvin. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng lihim. Hindi na bilang bahagi ng kasunduan, kundi bilang bantay laban dito. Itinayo ko ang isang maliit na dambana malapit sa balete. Doon ko inilagay ang kwentas ni Lola, ang natirang abo ng manukan, at isang piraso ng kahoy mula sa dating kulungan. Isang paalala. Na minsan, may mga taong nagsakripisyo, hindi para sa sarili, kundi para sa susunod na henerasyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, may dumating na bagong pamilya sa baryo. Galing daw sa Maynila, gusto raw nilang magsimula ng manukan, malayo sa syudad, tahimik, ligtas. At habang kinakausap ko ang ama ng pamilya, napatingin ako sa kanyang anak, isang batang babae, mga 8 taong gulang. Maputi, tahimik, malalim ang tingin. Umiti siya sa akin. At sa kanyang ngiti, nakita ko ang mga mata ng manok. Tila tapos din kasunduan. Pero dahil ng dilim, hindi nalilipol. Kaya lumilipat lamang masusunuring sisidlan.